Magandang araw po, Pauka Sports Nation at boxing fans. Ito po ang ating March 7 Boxing Daily Update. Sa pag-uusapan natin ngayon, nalaman ko na kung bakit talagang hinahamon itong si Emad Bacosa Pacquiao ng boxer from Surigao. No, pag-uusapan din po natin yung Albert Pagara fight sa Australia kay Pokinghorn. Ano ba talaga ang totoo? Overweight ba talaga si Albert Pagara? Pag-usapan din natin si Carlian Ribas. Pinuntahan ko po ang kanya pong training session. Inuwi na Katani, nag-announce na. At marami pa. At saka Reggie Suganov at Melvin Jerusalem. Tinawag na duwag ni Rene Santiago. Pag-usapan po natin. Podcast Sports, the #1 independent sports voice of the Philippines. Po ay hatid sa inyo ng Arena Plus Astig sa Sports. For more information, message lang or check the description. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa araw-araw na pagbalik niyo po dito sa ating channel. Kung gusto niyo ng legit, kung gusto niyo ng totoo, may accountability na usapan dito lang po. At please comment kung yung oras ngayon. Di ko alam kung umaga, tanghali, gabi, kung anong ginagawa mo. Pakicomment nga kung anong ginagawa nyo ngayong araw na ito habang nakikinig po kayo sa ating pong ibabalita. Simulan na po natin, no? Ito si Pacquiao at saka si Eman with the President. Ano ba unahin natin? Napaka-komplikado kasi ng pag-uusapan natin. Medyo marami-rami po ngayon. Buti na lang, alam mo, naalala ko si Manny. Buti na lang ginawa ni Manny itong yung Manny Pay. No? Hindi komplikado. Simple lang. At mababa pa yung mga fees, no? So message lang din kay or scan niyo po 'yan for more information at nang maka-download na rin kayo. Okay. Simulan po natin yung overweight issue ni Albert Pagara. Actually, si Albert Pagara po ay isa sa kumbaga sikat po dito sa Pilipinas, ano? At usap-usapan ang kanya pong laban. Hindi lang kanyang laban, parang sabi ng iba, gumagaya daw kay Casimero, may problema sa timbang. May nagsilabasan kasing balita na nakuha ni Albert Pagara ang kanyang timbang. Pero ang katotohanan po, hindi po talaga niya nakuha ang kanyang timbang. Maniwala po kayo kay Pinoy Boxing Prodigy. At alam mo, siya pa yung tinawagan ng fake news. Okay? Tayo po dito, no, we support boxing. But we want to make sure we provide you with accurate information. No? Kung meron pa nga sinasabi nila, meron pa nga magtatakip butas dito, dapat si Pinoy Boxing Prodigy because they're working directly with Albert Pagara. No, yung may mga pages diyan na para lang makapanglin lang, no? Lolokohin yung mga fans, para lang mamahalin sila ng mga followers, ganun na yung mga ibabalita nila. Hindi po 'yan tama. So, eto nga, no? Sabi ko nga, dapat itong si PBP pa ang magtakip butas dito. Pero hindi. Sinabi niya ang katotohanan. 6 pounds overweight kahapon itong si Albert Pagara. At pero ang maganda dyan, matutuloy pa rin ang laban. Ang nakakalungkot nga lang dito kay Albert Pagara, nakakapanghinayang itong pagkakataon na ito. Dahil ako, nalaman ko na matagal na nilang alam itong laban na ito at medyo hindi pa rin nakuha talaga yung timbang. Kaya naman, syempre, ako yung nanghihinayang, Albert, dahil ikaw sana ay posible makakuha ng WBC Australasia lightweight title dyan sa Australia. Ito yung malaking pagkakataon sana na maibalik niya yung kanyang dapat talagang sikat at champion ito. Kasi magaling itong Albert Pagara na ito kaso medyo lumaki nga lang Ngayon, sabi dito baka daw mag 140 na siya. So, yun na lang ang ating sana manalo pa rin, ngunit sa napanood natin dito kay Pokinghorn, nakalaban niya rin ang isang Pilipino, medyo nahirapan din yung Pilipino dito, no? So real talk, kahit maganda ang record ni Albert Pagara, siya po ang dahi dito. Ang kailangan mangyari dito sa mga huling laban po ni Albert Pagara sa napanood natin, kailangan masipagan mo pa, masipagan niya pa para po siya ang magwagi. At syempre, sa tingin ko, kailangan niya pabaksakin yan So that's the thing about this, no? So it's hard to say na ganun ka-condition kung hindi nila nakuha yung timbang. But sana lang masipagan niya, no? Saan sumuntok, wag siya mag-intay, wag siya umuron. Dapat 100% ang kanyang condition dito. Kung hindi, malabo po talagang manalo. Okay?
Speaking of malabong manalo at kailangan manalo ay may papakita muna ako sa inyo. Uy, oh, official na pala si Fajardo, Miel Fajardo at saka itong si Reyes. April 11 in Argentina, Santa Fe. Gandang laban. Isa yan sa inaabangan ko si Miel Fajardo eh. Pero ito, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito po yung Facebook page natin. Sa mga hindi pa po nakaka-follow sa ating Facebook page, please do so. At doon po updated po tayo. Pati sa YouTube, syempre sa YouTube medyo long form po yung ating pinapakita. Ito po gusto ko lang pakilala sa inyo uli. Ito pong si Carlian Ribas. Si Carlian Ribas po, burahin ko lang muna to para hindi na magkagulo-gulo tayo sa sa mga susunod na topic natin. Ito po si Carlian Ribas. Isa po siyang Filipina boxer na medyo may edad na 37 years old pero lumalaban pa rin at magkakaroon po siya ng OPBF title fight sa Japan. So nabisita ko po ang kanyang training session. So in-upload ko po yung kanyang ilang sparring, yung meets at yung interview po ay sana po suportahan natin ay i-upload ko mamaya-maya din. Or within the day, no? Mahirap kasi dikitan na yung ano, so para mapansin. So sa Mike's Gym po ako nagpunta at doon nagpakitang gila sa akin si Carlian Ribas. Sandali, i-scroll down ko para makita niyo yung konting video with Carlian Ribas na ito yung kanyang meet session nasa YouTube po. Ayan yung kanyang trainer. Si Carlian Ribas ay isa po sa talagang iilan lamang na mga Pinay boxer dito sa Pilipinas na kailangan natin bigyan din ng tuon at pansin. Sana po manalo po siya sa Japan. Okay, speaking of Japan, nandito ka pa ba? Pa-comment nga, ready ka pa ba? Hindi ko pa nasasabi tungkol kay Eman Pacquiao ha. So everyday daily boxing updates tulungan po natin na ipalaganap ang hindi lang hype, no, yung totoong balita sa boxing. Speaking of totoong balita, ito na po si Naoya Inoue at si Junto Nakatani. Ito yung kumbaga matagal na nating inaabangan itong laban na ito at expected at least ngayon ito ay official and set na for May 2nd sa Tokyo, Japan. At sa mga susunod na mga araw, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang tunay nararamdaman ko, kung sa tingin ko bang kaya ni Nakatani. Sa tingin ko, si Nakatani ang dehado dito sa laban na to. Inoue, syempre. Okay? Kahit mas maliit si Inoue, Inoue pa rin ako dyan. Okay? Pero pag-usapan po natin yan sa mga susunod na araw. May 2, ilagay nyo na po sa mga kalendaryo nyo. Sino excited dito sa laban ni Inoue at Nakatani? Kasi sinasabi nila mahihina daw yung kalaban ni Inoue. Ito, mahina pa ba to? At may reklamo pa rin yung mga ibang fans. Mahina na ba to? Speaking of mahina, nako ha. Yung idol natin, ano na ako sa YouTube ha. Yung idol natin na si Cuadro Alas, ang tagal ko nang hinihintay na tawag dito mag-announce ng laban. Na iinip na ako ha. Naiinip na ako. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin yung kanyang laban. So, yung promoter niya, parang bumubuelta pa. Parang nagte-temper ng expectation. Kulang na siguro sa hype kasi parang yung mga video din ni Cuadro Alas, parang naglaho na yata yung ibang mga fans niya. Bakit hindi na nanonood? 1.2K, 2.8K, 8.8, 2.4. Asan na yung mga fans ni Cuadro Alas? Bakit ganun? Suportahan pa rin po natin si Cuadro Alas. Kaya nga araw-araw binabalita pa rin natin. Suportahan natin. Huwag natin i-bash lang lagi. Speaking of bash, tuloy-tuloy tayo. Ito. Okay. Kanina sinabi ko mamaya na yan. Ito, kanina sinabi ko na ito pong si Melvin Jerusalem at saka si Reggie Suganov ay tinawag na duwag. So nakita ko po dito sa page na ito, kasi matagal na pong naghahamon itong si Rene Santiago, ay si Reggie Suganov kay Rene Santiago. So nakita ko itong post na to, syempre, credit to El Caballero del Boxeo. At dito po, no, ang haba ng sinabi niya, syempre hindi ko maintindihan. So tinranslate ko na yung ibig sabihin nitong page na ito. Syempre hindi marunong mag-English eh. So ito po, no? Ito ang sinasabi niya. In English ko na,
para mas maintindihan. So, sabi dito, the unified WBO, WBA minimum world champion, Puerto Rican Rene El Chulo Santiago, will defend his belt on April 3 in Japan against local fighter Masataka Taniguchi. Yan. So, may laban pala sa April 3. Malapit na yan. So, abangan natin. Sana manalo siya. Sana manalo siya. Pero pag hindi, si Taniguchi na ang bagong target ni Reggie Suganov. Kasi nothing personal, I think, no? But recently, Filipino boxer Reggie Suganov, ranked number 2 by the WBO, issued a challenge to Santiago stating, I hope Santiago come to an agreement to fight. He keeps hiding. I was unemployed for a long time, almost a year, because I was constantly waiting for him. Now he's gone. He's just hiding. There are many reasons why I can't fight the world champions. Baka dami daw palusot at ayaw lumaban. Ano? Sabi dito, Santiago, without hesitation, responded as follows. Suganov, I understand when you ask for an opportunity, we do it at some point. But let me tell you something. I have had to fight hard to earn these belts. I had to face ranked fighters and position myself to earn my world title shot, as the rules dictate. But I ask you, in the last 18 months, which world ranked fighter have you defeated to deserve the opportunity? Nako, tinanong kung sino daw ang matindi at world rank na nakalaban ni Reggie Suganov, no? You've been demanding for a world title shot for a long time. The same amount of time you've had to fight any of the 15 ranked fighters, and you haven't done it. That would put you straight to the title shot. So, what's your cowardice in not fighting a title shot? You're acting just as cowardly as your compatriot Jerusalem. Dinamay pa si Melvin Jerusalem na nagte-training ngayon, nag-aanda ng kanyang laban kay Sakol Wakuse at yun po yung kanyang defense, no? And when you win a title shot or become the mandatory challenger, then we talk. Yan, I've defeated the two best in the division, Ibata and Kisuke Takami, plus about to defend my title against former world champion like Taniguchi. And you're saying I'm hiding? Please, first get ranked number 1, beat ranked fighters, and that's how you become a mandatory challenger. That's what I did to get where I am, Santiago concluded. Ayan na. Ayan na, no? Ano kaya ang isasagot ni Reggie Suganov dito? Ano kaya? Ayan ang tanong. Okay, ready na ba kayo? Umabot ba kayo sa dulo? Sino umabot dito? Emma na ha? Emma na pag-usapan natin. Kasi ako may chismis ako dito. Ngayon alam ko na kung bakit naghahamon itong RFL Boxing Promotion at pilit na pinaparinggan itong si Emma Bako sa Pacquiao. Yan, iyak na yarn. Iyakin si Mama's Boy. Yan ang sagot nila. Grabe yung mga banat nito, talagang gusto. So, ang ginawa ko, minessage ko tong RFL at tinanong ko bakit parang matindi ang init ninyo kay Eman Bako sa Pacquiao. Kasi may mga medyo half-baked medyo hindi ganun kapursigido yung paghahamon, hindi ganun kainit na kasing init nito. Parang may pinaghuhugutan sila. Okay, alam gusto nyo malaman yung totoo? Okay. Ang sabi po nila, dapat daw pala ay magkalaban na sila. No? 2 beses umano ang sabi nila na dapat naglaban, ngunit umurong daw umano ang kampo ni Eman Bako sa Pacquiao. Kaya sila ay malamang nanghihinayang dapat yan ang laban na yan. Ngayon, ang katotohanan dito ngayon ay hindi natin alam kung matutuloy pa ito. Hindi, kasi syempre, iba na ngayon yung kasikatan at iba na rin yung level ng Eman Bako sa Pacquiao. So, yun lang. Sige, magtutuloy-tuloy lang paghahamon nila at tingnan natin kung sakaling pagbigyan sila ni Eman Bako sa Pacquiao kasi nasa kanila talaga yung say ngayon. Dahil sila ang sikat, sila ang pinaparoon ng tao, pero hindi rin natin masisisi itong si Baktik, si Labtik, no? Si Jingle Labtik. Jingle or Jingle? Okay, Magamon at iba pa na Magamon dito kay Eman Bacosa. Let me know guys, dapat bang palaga ni Eman Bacosa? I-comment nyo, i-share nyo,
dapat palagay ni Eman Bacosa ito si Jim Gelabtik. Ano masasabi nyo sa balita na tinawag na duwag si Suganov at saka si Jerusalem? At nasaan na yung mga fan ni Casemiro? Parang nawala na yung hype, nabawasan na. Okay, kita tayo ulit bukas ha.